At sa ating mga bisita, teka muna, I think this is proper time. Taas ang kamay ng nakasubok na sa PGH Hospital. Ayan, ha? Amen. Pwede ba sabay-sabay? Magpasalamat naman tayo sa PGH. Okay, sabihin natin, PGH, thank you very much. Nandito ang kanilang direktor, Gap Libasti. Baka lang nakakaligtaan natin minsan, alam mo, sa buhay, pag nasasanay na tayong kung ano yung meron na dumarating at ito'y libre at nakakamit natin, minsan nakakalimutan na natin i-appreciate that there are people behind or may mga tao sa likod nito na nagpupursigi at ginagampanan ng kanilang tungkulin upang makapagbigay ng serbisyo, mano pa at lalo na sa may mga sakit nating kababayan. Yan ang ating partner, ang Philippine General Hospital. Okay? Sa ating DOH family, sa PhilHealth family, sa ating mga direktor ng ospital, ating Congressman Erwin Cheng, Direktor Likwanan, at ang ating Barangay Chairman, Chairman Leana, at Chairman Cristo, ating Engineer Andres na hindi natutulog kasi matagal nakatenga yung ospital nyo, tumulo, inayos ni Andres. At Director Grace Padilla, mga chairman na nandito, Pagawad, Secretary, Treasurer ng Intraport, ating mga konsihal, ang ating Majority Floor Leader, Monyo Pangco, Che Bormeo, at Konsihal Satundo. Ito, siya po ang chairman ng Committee on Health. Ang ating konsihal Irma Alfonso, Konsihal JB Nison, Konsihal Bobby Espiritu. Meron pa ba ako nakalimutan? Kompleto na kayo? Si Awi. May dayo kayo rito. Natambay lang sa kantong pig. Konsihal Awi siya. Mga tanod, sector leader, kapulisyahan, mga prop leader, mga nanay, tatay ko, mga bisita namin, mga minamahal kong lolo't lola, inasin pa, I love you. Pasensya na kayo mga kabataan, ha. Alam nyo naman, spoiled na spoiled sa akin nga mga lolo't lola ko. At siyempre mga batang Maynila. Lahat kayo nandito sa Paseco, good morning! Those who have less in life must have more in law. Hindi po ako may sabi nun. Ang may sabi po nun, ay ang dati nating magaling na Pangulong Ramon Magsaysay. Today, we're showing, and at least, remembering those lines, inaalala natin yung sinabi, sinalita ng ating dating Pangulong Magsaysay na pagmalasakitan ng higit ang mga tunay na nangangailangan. Nakatotoong isipin, I think, sa buong Pilipinas, pwede kong masabi na ito lang ang barangay na may sariling ospital. This hospital may serve at least 80,000 people from Intraport to Paseco. Yan. Isang kembot nyo lang. Sabi nga ni Congressman Erwin kanina, marami at totoo ang insidente na ang may sakit hindi na umabot sa GAT
Hindi dahil sa hindi epektibo ang GAT, kundi nagka-traffic sa Dalpan. Tama ba? Konti na lang hininga, hindi pa umabot. Umano pa, pupunta all the way to ospital ng Maynila. Kaya, hindi ko masabing mapalad kayo, pero kung kakailanganin ninyo, isang tempot nyo lang yung ospital ninyo dito sa Pasay. Bakit natin ipinangalan kay President Corazon C. Aquino? Si President Corazon C. Aquino ay simbolo ng kalayaan ng ating bansa. Ito rin ay araw ng kalayaan ng paghihirap ng mga kababayan natin na kapag nangangailangan ng programang pangkalusugan, hindi na sila mahirapan. Layang-laya na kayo dahil nandito lang kapitbahay ninyo. To honor former President Corazon C. Aquino in our own little way, no matter what, ang politika, we always give credit where it's due. Now, sana kayo naman, mga naparito, alam po ninyo, may mga kwento na masungit ang nurse, masungit ang doktor. Ako na magsasabi sa inyo, ako na, para wala ng kalituhan. Lagi niyong isa sa isip at isa sa puso, tao din sila. Napapagod, napupuyat, nakukonsume. Alam mo na yung konsume? Yung mga taong gobyerno, hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, walang supply ang health center, walang supply ang ospital. Kahit gaano pa kadalubhasa ang doktor at nurse, experienced nurse, nothing they can do kung wala naman silang gamit. Tama ba? Tapos may problema pa sa bahay. Sinong wala? So what I mean is that, bakit ko yun ipinaalala sa inyo? We are all human beings. We make mistakes. Ako mismo, nagkakamali, natutumba, nadadapa. Walang perfecto. Pero, ang importante sa atin ay pag-uunawaan, pag-iintindihan. Bagay na ipagpasalamat natin kung anuman ang meron tayong isinagkalooban Diyos. Huwag natin hanapin ang wala. Ipagpasalamat kung ano ang meron. Ewan ko yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinuro rin sa inyo ng nanay yun. So with that, pag ganoon ang mindset natin, magiging masayahin tayong tao. Bakit? Marunong tayong matuwa, makapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. So, maging mahirap. Maaaring lalating ko na sila dito. Except kaya yan. Hindi ko alam ang istorya ng buhay ni Chairman Diana. Pero sigurado ako sa mga naparito. Ako na mismo makapagsasabi, mahirap maging mahirap. Hindi dahil sa natutunan ko sa eskwelahan yun. Dahil yun ay dinanas. Kaya, mapapansin ninyo ang pamahalang lungsod pagbalik ng July 1, muling namuhunan sa kanyang pamayanan at mamamayan sa pamamaraan, I think, ay mas epektibo. Investing into NBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yung apat na yun, kung nakikita nyo mga palapalamuti, betching lang yun.
pampasarap sa rekado. Ang importante, yung tunay na rekadong maipatupad ng pamahalaan kung paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Doon ako. Yun ang tutunguhan ko. Doon ko kayo dadalhin. Loobin nawa ng Diyos. Nabigyan ako ng kakayanan at resources. Hindi ako titigil. Maswerte kayo sa 5th District. 2 ospital na kayo. O di ba nakita nyo na yung ospital ng Maynila? O. Sa tulong ng PGH, sa tulong ng Heart Center, ang ating lungsod, na bagay na sana inumpa, na simulan 3 years ago, katulad ng ospital nyo, dapat 3 years ago na, bukas yan. Sa September 8, sino ba dito maraming minahal? Isang kamay na maraming minahal. Baka marami nga puso nyo. Sa September 8, yung ating cat lab ay bubuksan na sa bagong ospital ng Maynila. Yorme, ano po yung cat lab? Yan ba'y para sa pusa? Kasi gusto ko linawin, alam mo naman maraming marites. Ito naman si Yorme, pati pusa, binigyan pa ng laboratory. Ayun po, mag-umpisa tayo, dadaan-daanin natin, unti-unti natin. Yung gamit na yun ay hindi biro ang presyo. Pero isang bagay na hindi rin biro sa gastusin ng isang pasyente, mano pa ang mahirap at middle class. Lalong-lalo ng middle class. Kasi ang mahirap, wala talagang pantos yun. Laway lang yun. Ang problema sa middle class, may savings. Sa nervyos, tatakbo sa private at mauubos ang kanyang savings. But with PGH, what they're doing there, and Heart Center, what they're doing there, na nakakaligtaan lang minsan ng tao na pwede nilang takbuhan. O, ngayon, tatlo na tayo. Ito, mag-umpisa tayo, angiogram. Sino na angiogram na? Ito, si Joseph. Joseph, tama. Johnson. Na-angiogram ka na? No, magka? Magkano? Para lang maalaman ng tao. 80,000? Angiogram pa lang, ha? Mga 50, 80. 1.5. Kasama na angioplasty. Totoo po yun. Pero ito muna doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Angiogram alone will cost you about 30, 50, 80,000. Depende sa pasilidad. At loobin naman ng Diyos, through the help of PGH and Heart Center and other specialists in this country, training our people, magkakaroon tayo ng angioplasty. Ang angioplasty ay halos umabot, bare minimum, 300,000, 300,000, 500,000, at baka umabot ka pa ng 1 million. Tanong, sino may 300,000 dito? Sino may 500,000? Siguro lalo naman yung 1 milyon. At kung sakali, itong malungkot na katotohanan, yung magulang ang may sakit, kahit meron siya 300,000, hindi niya gagastusin yun. Ipakakain na lang niya sa anak niya. Kaya lamang, siya naman ang malalagay sa alangan niya. Yan ang tunay na katayuan ng isang mahirap na pamilya. Kaya, maswerte kayo, maswerte mga taga Maynila. O, mababawasan na natin ang pila sa PGH.
pababawasan natin ang pila sa health center. Dahil ang siyudad ng Maynila ay merong ganitong pasilidad. So, abangan niyo yan. Kaya ngayon, pwede na kayo magmahal na magmahal. Huwag lang yung kapitbahay nyo. Ha? Now, today, again, to our partners, DOH, PhilHealth, National Government Hospitals, to corporations, individuals, na walang sawang tumutulong sa atin, sa ating mga doktor, nurse. Napansin niyo ba, tahimik ang Paseco? Marami natakot dito nung i-duty ko dito eh. Hindi, huwag kayong matatakot. Tahimik ba Paseco? Tahimik. Parang alanganin kayo sumagot. Eh, ba't hindi tatahimik to? Naalala ninyo? Dati, PCP lang to. Di ba nag-mayor ako, ginawa kong presinto? Di ba? Hindi. O tapos, may Pasek community na kayo, naka-townhouse kayo. O, meron kayo sariling eskwelahan. Palengke ninyo, pare-renovate ko na. Ayari ka na, Andres. Hindi, nakaplano na. I-retouch natin yung palengke. So, it's a full community. All we have to do is behave. Discipline. Di baling mahirap tayo. Huwag tayong maging dugyot. Pag sira ang damit, may punit, nagninisnis, tahihin nyo. Ayun ang ginawa ng nanay ko. Pag may kalat, hindi iyo, itabi mo. Bakit? Pag baha, pupunta rin sa iyo. Tama ba? Natatawa kayo sa kalokohan nyo, ha? Totoo naman, that's who we are. Pero, hindi naman kailangan manatili tayo sa ganun. Gusto ko, laging moving forward. O sige, mahirap kami, pero tahimik kami dito. O sige, mahirap kami, pero may aliwalas ang pamumuhay namin dito. O sige, mahirap kami, pero mahal namin at pinagmamalasakitan namin ang bawat isa. Kaya yan ang pairalin ninyo, lalo na yung mga naparito. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Huwag kayo matakot, una-una lang yan. What I mean is, sa mga huling sandali natin sa mundong ibabaw, tayong mga nakatatanda, huwag susuko na gabayaan ng kabataan, gabayaan ng ating mga anak, ng maayos na pakikitungo, maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay para sa kanila. Tinataguyod natin sila, but at the same time, importanteng gabayan natin ang ating mga supling. Because pag nagpantay na ang paan natin, sila maiiwan sa lugar na ating kinalakihan. Anong uri ng pamayanan ang kanilang matatamasa kung ngayon hindi tayo nagbuti? Kung ngayon hindi natin ginampanan ang kanya-kanya nating tungkulin sa pamilya, sa pamayanan at sa pamalan. Now, yung hinihingi ko sa inyo, susuklian ko. Susuklian ko na patuloy ninyong maramdaman na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tanong, kaya nyo bang gawin yung hinihingi ko? Wait. Sinacharot-charot ko lang ako. Maglilinis. Magdidisiplina. Huwag makipagmarites. Sabunutan mo. O pag uminom, tulog. Huwag kang hahara-hara sa kalsada. Hindi. Basta ngayon, yung paalala ko yung maaaring binibiro-biro ko, pero sa totoo, half truth po yan. Personal kong request sa inyong lahat.
ayusin nyo lang ang pamumuhay ninyo. Sila, ipakita natin sa labas ng Baseco na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakauwi. Tama ba? Kaya? Pwede? Naman. Oh, so ngayon, iaalay na namin sa inyo to. Ingatan ninyo pag malasakitan ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH, we will go and achieving all those requirements for this facility at 50 bed capacity, 24/7 fully operational emergency room, centralized medical gas system. Wala nang mamamatay na kuko ng nurse dahil nagulungan ng oxygen. Ang hirap nun eh. Minsan bumabagsak, naawa naman ako doon sa ating mga hospital workers. Maternity department, OPD, surgery and internal medicine, laboratory and central diagnostic, x-ray, radiology department, pharmacy, dietary department, male and female wards, 22 beds, isolation ward. Oh, sino na gusto mauna? May morgue. At least, malamig-lamig. Hindi ka napapawisan. One service elevator for patient in bed. Hindi mo nakakargahin. One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, 7 nurses and 22 comfort rooms. Sa launan, pag tayo nagbuti, ilang pamahalaan, o malay nyo, ma-achieve na natin, fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH. Oh. Sino ang mga bumi? Yung mga bumi? Bungan. Yung kita pag tumawa, kita na ngalang-ngalang. Meron kayong dentist. Kung di man sa inyo, alagaan nyo yung anak nyo sa kapo nyo. Regular nyo ipacheto. Tingnan niyo ako, mapapansin niyo bang squatter ako? Kasi kahit asin, pinagtututbrush ko. Eh, sabi ng nanay ko eh, kusap-kusap. Ang pera, but-but mo sa asin. Tapos maligam-gam. Ayun, toothbrush, umaga. Awanin to. Ingatan ninyo. Maganda naman na dito na may facility na. Ayusin din nyo na ang inyong sarili at mga. So muli, maraming salamat sa ating mga bisita. I will see you soon. Sa mga barangay ng Intraport, we will go here. You're welcome here. So everyone, ito, kami ni Chi Atienza at ng inyong Konseyo ng Maynila, Congressman Erwin Cheng, lahat ng mga halal ng bayan ninyo dito sa lungsod. Inaalay namin sa inyo ito. At nawa, maging patuloy na maging maayos at malusog at payapa ang pamumuhay dito sa Baseco. Mag-iingat kayo. I love you. At palain nawa kayo ng angkong may kapal. Manila! God first. Thank you.